Hi guys! So kung uuwi kayo ng Pilipinas, napaka-smooth, napaka-easy na lang ngayon ang pag-uwi sa Pilipinas. Mula sa pag-check-in, sa pagpasok ng immigration, it's very easy lang no, kung galing ka dito sa Hong Kong. Kasi, wala naman masyadong requirements. Actually, pag nag-check-in ka, pwede kang mag-online check-in, pwede kang mamili ng mga seats mo by online. So, pero ako, lagi akong over the counter. So, mas gusto ko yung pumipila at bibigay ko lang sa, 'di ba, sa staff yung aking passport. So, ganun. So, ang requirements, pag nanggaling ka dito sa Hong Kong is your ID and passport. Actually, passport lang naman yung tinitingnan nila, ini-encode nila yung name mo doon. So, napaka-easy lang as long as hindi ka over baggage, wala ka magiging problema, no? Or wala kang i-declare. So, before pala tayo pumunta ng airport, no? Kailangan magawa mo na ng maayos yung inyong e-travel. Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Siyempre, importante yun, may tayong ticket, nasa atin yung passport, natin yung Hong Kong ID natin as a domestic helper. So, yun ang pinaka-kailangan, no? Apat lang. Passport, ticket, Hong Kong ID, at e-travel. Kasi, very easy, very smooth yung pagpasok eh. After mo mag-check-in, so passport and ID lang naman, pag naka-check-in ka na, at walang problema yung mga ticket mo, so papasok ka na ng departure area, which sa kailangan lang naman doon ay passport, face recognition lang. Diba? Pag ano mo ng passport, kasi mayroon na siyang electronic, diba? Na gate. So, yun lang yung ano mo doon gagawin. Ilalagay mo lang yung passport mo doon, scan, tapos face recognition, pwede ka nang pumasok. Then, after nung mga pagpasok na naman doon sa scanner, nung ating mga bagahe, very easy lang din kasi sa atin na domestic helper, kung meron tayong Hong Kong ID lang yung ipapascan natin doon. Hindi na natin kailangan ng passport. So, after mascan yung ID natin, pwede na tayong lumabas ng immigration. Walang tiyatse-buretche. Diretso na tayo sa gate. Noon ang ating designated gate para sa boarding. So, ganun lang kasimple, guys. Wala kayong kung ano-anong gagawin. At hindi rin hahaba ang ating video kasi very simple. After my check-in, departure, immigration na electronic kasi ID lang. Tapos doon ka na sa boarding. Pagdating sa boarding naman, face recognition lang din. 'Di ba? Simple. Pero syempre kailangan ipakita natin yung ating ano tawag doon? Bilang nakalimutan ko, ipapakita natin yung ating ticket, no? Yung boarding pass. So, ipapakita lang natin yung boarding pass doon sa loob ng eroplano para sa ating seat. So, very simple. Makakauwi ka ng Pilipinas. Diba? But, pagdating mo sa Pilipinas, wala naman masyadong chichipurechi kasi passport scan lang din, fingerprints. Pagdating sa immigration, kasi meron tayong Filipino passport, diba? So, pipila tayo doon sa Filipino passport. Then, after that, wala na pa lang yung electronic na sticker, wala na rin. Kasi, yung pinaka-confirmation na nakalabas ka na ng immigration completely is isi-send sa iyong email address or sa iyong phone number. Ganun yung kalakaran ngayon. Tapos, bago ka lumabas, no,
sa amin na-transfer kami eh. So, kailangan namin pumusta ng custom, kukunin yung bagay namin, bibigay dun sa transfer area, sa custom pa rin. At, wag nito, bago ka lumabas nung airport, kasi kailangan namin sumakay ulit ng bus, or kung lalabas ka na talaga, kung Manila area ka lang, or ibang way, sasakay ka ng bus, kung saan ka uuwi, parting Luzon. So, kailangan yung e-travel. So, doon kailangan yung e-travel kasi magsascan kayo before kayo lumabas ng airport. So, ganun lang din kasimple, no? Again, ganun lang kasimple. Wala nang chop-chop. Wala nang pila sa immigration sa paglabas ng Pilipinas. So, everything is very easy, smooth. No? Alis na lang kung may mga problema sa inyong mga pag-travel, no, sa passport nyo, or may mga extra records na kailangan kayong i-confirm, or may i-declare kayo. Pero nasa e-travel na kasi lahat. So, kaya easy lang kasi bago tayo umuwi, di ba, nag-fill up tayo ng e-travel. So, ilalagay mo doon kung may dapat ka bang i-declare o wala. So, kung wala ka naman dapat i-declare or wala kang kailangan i-claim na mga bagahe mo, diretso labas na, scan lang. Actually, may mga staff na tumatawag sa'yo, ma'am, sir, dito po, labas nyo na yung QR code nyo. Then, after, dun, mapakita mo lang dun sa scanner. Parang dito din, di ba? May mga scanner din naman dito pagka, like, magtatap ka. Parang, ganun lang din kasimple. Parang, papasok mo din sa airport, di ba? Face scan, or QR code scan lang ang ginagawa. So, labas na kaagad after ng QR code doon sa e-travel. Kaya lang guys, make sure na yung e-travel ninyo ang nakalagay ay air arrival. So, dun tayo magkakaproblema kapag yung ating e-travel ay mali. Kasi dalawa yung e-travel, merong arrival at merong departure. So, dapat ang nakalagay doon, marirecognize mo siya kasi yung nakalagay sa arrival is naka-green yung air arrival, or yung departure by air naman ay naka-blue. So, dapat i-check nyong mabuti yan kung arrival ba. Kung uuwi kayo ng Pilipinas, dapat arrival. Kung aalis kayo ng Pilipinas, dapat departure. Yung nakalagay doon sa baba ng pangalan nyo. So, yun lang. Sana nakatulong. Bye!